Galing ko kay kumukuha ng unudar. Ako po yung mag-umarong ko. Pagkat po na mulado ko mo dito. Mulado na po. Kanan mulado pa kayo. Nawaya ko na pa nun. Din ko ay. Ang bayad. Do not fear. Come and see. He is not here. He has risen from the dead, just as he said in Galilee, where he was seen. He has gone ahead. Witnessing the first glorious mystery. My human mind can't understand. The resurrection is profound. He is God more than man. It is Diri ka sa pikas, diri. Bukan sila diri kung daw isasado. Kaman iniin mo? Kananining man dyan. Ako dyan bagbi. Kaya may sadaw sila. The devotion of the women who follow Diri ka, diri ka. inspires us all. To give the first session, Love Untold, please welcome from Agusan del Norte, our sister Nadia Azura. Live program. No? Then, diin ang Galilea, alam ka na to, is una nato na himamad si Jesus, unya nabangkota sa iyang gugma o nadawat ang atong misyon isip mga tinunan. Because we are all called as disciples of Christ. Now, pero ang Galilea is not only a place of transformation where grief turns into joy, dili lang kini lugar, kundi usa sa din siya kagudlo. Kung atong tan-awon ang Galilea, dili lang na siya lugar. Ato sang ibutang sa atong kaugalingon, atong personal journey, ingon man ang atong gudlo. It's a time wherein ang atong mga kasakit, mga kasuko, nahimo ang kalipay. Then ang atong mga pagduha-duha nahimong kapin, naghingapin nga pagtuo o ingon man ang passive witnessing to active discipleship. So sama sa Tulo ka Maria, kita usab itawag sa mensahe sa pagkabanhaw nga magdala kita sa paglaom o kahayag sa kalibutan. Ug kana ang atong tawag mga sisters, isip handmaids of the Lord. So unsaon man ni? Then we are going to look into the life of this Tulo ka Maria. Muna ang atong punting sa diskusyon sa atong mensahe karon is ang kinabuhi sa Tulo ka Maria na nahimo follow Jesus devotedly. So, the word devoted, ato sang tukion kani kinabuhi sa Tulo ka Maria, iyon sa pud nila nga nahimo sila nga mga disipulo. Okay, atong sugdan kang Mary Magdalene. Unsa gani si Mary Magdalene? Babae, di ba? O, unsa iyang kinabuhi? Dad ko na ka na ako kay duha naman ako. Ha? Di man ako madunggan. Okay. Sige. Ana, si Mary Magdalene. Dari ako. Diri. Mo ni si Mary Magdalene. Ang atong makutlo niya is more sa ang iyang pagtuo o ang iyang pagkaayo. Faithfulness and healing. Tungod kay ang pagkamatinon-anon ni Maria Magdalena, adunay lawom nga connection. There's a deep connection. The faithfulness and healing were deeply connected. One is, nga naman, yun sang paagi. Diba si Maria Magdalena, mo na siya babae nga daghan og mga demonyo na asulod niya. Diba? 7 ka demonyo.
Pumiyon tagpito, pasabot ni Ana, kompleto na. Kompleto. Meaning, 7 signifies completeness. Nagpasabot ni ini nga ang iyang mga kasakit hingpit niya mo nilamoy kaniya. Mo nang nagkinabuhi siya nga sa mga nagkinabuhi siya sa sala. Ingon man daghan kaayo ang iyang mga kung layo pa. Kung spiritually, ningon ta nga, wala na ni siya, kanan dry. Layo na kaayo sa Ginoo o dili na niya sinati ang tinuod nga freedom, ang tinuod nga kagawasan o kalinaw. Tungod kay nalamoy naman siya sa iyang mga sala. Nahilayon siya sa Ginoo. Pero unsay gibuhat sa Ginoo sa iya? Iyang ipalingkawas si Maria Magdalena niini nga mga espirituhanon nga mga Why yung afflictions. against the light? Sunod, pagkaayo ni Mary Magdalene, giuli ni Jesus ang iyang dignidad ug ang iyang pagkatao. So, mobitaw ng go and walk. Di ba yung si Jesus, pag human o ayo niya kang Mary Magdalene, nausap ang kinabuhi ni Maria Magdalena. Iusap ni Jesus. Her life changed when she met Jesus, when she cast out the demons. This healing was not only for her body, but also for the heart and the soul of Mary Magdalene. Tungod sa dakong gugma o kaayo sa Ginoo, iyang ibalik ang iyang dignidad o identity ni Mary Magdalene as a beloved hinigugmang daughter of God. Mao na dayon to ang sugod nga nabag-o si Mary Magdalene. That was the turning point in her life. A turning point, her Galilee, in which napuno ko ni sa full of gratitude, sa pagpasalamat, o napuno ko ni sa debosyon ngadto kang Jesus. Then, tungod sa ni Jesus, the faithfulness and healing of Mary Magdalene is also pagkahuman, nagiayo siya, gibalik niya ang dignidad, gibalik ni Jesus ang dignidad ni Mary Magdalene. Unsay gibuhat ni Mary Magdalene? Of course, grateful enough nahimo siyang sumusunod ni Kristo. She followed Jesus and she became a devoted follower of Jesus. Munang naglakaw siya uban ni Jesus bisan sa iyang labing masakit nga mga gudlo. Even when those times were in, kana bang ang uban nibiya na. Nibiya tungod kay ilansang na si Jesus sa krus, katong pagdakop, katong paglansang sa krus, naagihapon si Mary Magdalene. Nagsunod-sunod gihapon sa kang Jesus. Tungod kay iyang nasinati ang pagkabaguhan sa iyang kaugalingon. Because of her immense love and healing nga iyang na dawat. Unang nilakaw siya, she was with Jesus even those painful moments. At the crucifixion, nga katong mga nanglakaw na ang mga disipulo, di ba, nahago na ang mga disipulo, pero si Mary Magdalene was still there at the foot of the cross. They were there seeing Jesus being crucified. They witness sila na himong saksi sa kasakit o kamatayon sa Ginoo. Muna kalawom ang gratitude o pasalamat ni Mary Magdalene. Unya, dili lang dito nagkutob sa kamatayon, kay even gani sa pagkabanhaw, kinsa may una nakahibalo nga nabanhaw day ang Ginoo. Diba? Sila Mary Magdalene o the other Mary. No? So, tungod nila,
Now, dili mo, amo na yun nga, ang ilang panaw, dili lang natapos dito sa pagkamatayon ni Jesus, dito sa cross, but also ang pagkabanhaw. Hangtod sa, because they encountered Jesus at the empty tomb. No? So, muna, kanabang, ang kasakit bitaw ni Maria Magdalena, kay kanang bitaw na in love, jud kag maayo niya, kana mawala sa imuha, di ba? Ubalik-balik man ka dito sa interior, ubalik dito sa, kurang halos kada adlaw, at tuon na lang, di ba? Sakto ba mga sisters? No? At tuon jud. Moto nga si Mary Magdalene, pagka kuan po ni Jesus, pag-crucify sa iya ha, ilang gilubong, ibutang sa entitong, dito sa tomb, pagkabuntag, ibalik sila. Pagbalik, sa ganit na hitapuan na, wala na. No? Wala dito. Pero, noon sa may pagkahibalo niya nga, nabanhaw di ay si Jesus. Diba, gitawag sa ni Jesus, di siya Maria, nakadungog siya, once manggod nga kailan na di mo kaayo ang tao, bisan sa tingog lang, makabalo ka kung kinsa na. Diba? No? So, mo nung pagtawag ni Jesus sa iyang pangalan, ningon dayon siya nga, Rabboni. Moto nga, labi niya nga kalipay. So, mo nang ni-encounter niya si Jesus. Ang iyang kasakit, nahimo nga kalipay. Tungod kay iyang na dumog ang tingog ni Jesus ug iya pong nakita si Jesus sa iyang pagkabanhaw. Her despair turns into hope, dunay paglaom. Kani nga encounter, kani nga panagkita, encounter symbolizes nga nakumpleto ang iyang transformation. Because she now sees and proclaims the truth of the resurrection. Kay unsa na iyang gibuhat pagkahuman, di ba? Lakaw na dayon siya o ingon, iya na dayon gisultian ang mga disipulo. So it is that point wherein she now see and proclaim the truth of the resurrection. Kung ato lang taon, ang pagkaayo ni Maria Magdalena, nagpakita ka nato